Habang nasa sasakyan ang dalawa, ay panay ang iyak ni Clarissa. Hindi kakayanin ng dalaga na mawala ang ina kahit hindi sila close nito. Malapit na sila sa crossing ng daan nang may isang humahagibis na sasakyan papunta sa kanila. "Mommy, hold on! Oh God, no!" Napasigaw na lang si Clarissa dahil sumalpok sa uluhan ng kanilang sasakyan ng isang malaking truck. Tumilapon siya palabas at tumama ang kanyang ulo sa bato. At sa nanlalabong paningin, nakita niya ang pagbaliktad at paggulong-gulong ng kanilang sasakyan. Segundo lang ang nakalipas at sumabog ito kasama ang kanyang ina sa loob. "I'm sorry, Mommy," tanging nasabi ni Clarissa bago pilit na bumangon. Naaninag pa ng dalagang isang matipunong bulto na papalapit sa kanya. Nalaman na lang ng dalaga na nasa loob na siya ng sasakyan nito at doon tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Poor girl. Sayang ang maganda mong mukha kung hindi ka mabubuhay. Please hold on. Tutulungan kitang madala sa ospital. Wika ni Zack kay Clarissa. Agad inasikaso ng mga doktor si Clarissa. Mabuti na lamang at nadala ito kaagad sa ospital. Kundi, mas lalala pa ang sitwasyon nito. Kinunan rin si Zack ng statement ng mga pulis at doktor. Hindi naman nagatubili ang lalaki at sinabi niya lahat ng nakita sa lugar na iyon. Makalipas ang isang linggo, ay nagpunta muli si Zack sa ospital na pinagdalhan niya kay Clarissa. Ngunit gano'n na lamang ang lungkot na nararamdaman niya dahil nakalabas na pala ang dalaga. "I'm sorry, Mr. Mendoza, pero pinalabas na siya ng ama niya. Well, she's not in a good condition, pero sa bahay na lang daw ito magpapahinga." Wika ng doktor ng dalaga. Anong ibig ninyong sabihin? Ano bang nangyari kay Clarissa? Takang tanong ni Zack. She's in a great shock. She can't talk. Maybe because of sudden emotional disturbance. Hindi niya nakayanan ang nakita niya kung paano sumabog ang sasakyan at nandoon pa ang kanyang ina. Yeah, I remember stating that. Bago siya hinimatay ay nakita niya ang lahat. Malungkot na wika ni Zack. Nagpaalam na ang doktor kay Zack dahil may ibang pasyente pa itong pupuntahan. Pero bago ito umalis, ay ibinigay muna nito ang address ng dalaga. You're the boyfriend, so dapat lang malaman mo kung tagasan siya. Don't ask me kung paano ko nalaman na hindi mo alam ang bahay nila. Mahigpit ang daddy niya, so I assume hindi mo alam kung tagasan ang nobya mo. Kindat pa ng doktor. Napabuntong hininga na lang ang lalaki. Hindi na lang niya sinabi dito na hindi niya nobya ang babae. Napailing na lang si Zack sa naisip. Clarissa, ano itong ginawa mo sa akin? Sa munting tulong na ginawa ko, hindi ka na maalis sa aking isipan. Naging alipin na ako ng iyong alaala. Mula pa noong una tayong magkita ay ginulo mo na ang aking puso at isipan. Sa isip-isip ng lalaki. Agad pinuntahan ni Zack ang lugar ng babae. Agad siyang na-amaze sa laki ng bahay ng congressman. Mayaman si Zack, pero maliit lang ang bahay nila. Mas gusto ni Zack na marami siyang negosyo kesa ilaan ang mga pera niya sa bahay na silang dalawa lang naman ang ina ang tumutuloy. "Sino ho sila?" Tanong ng isang kasambahay pagkakita pa lang sa kanya. I'm Clarissa's friend. Pwede ko ba siyang makita? Wika ni Zack sa babae. "Pasensya na po, pero bawal pong tumanggap ng bisita sa Senyorita Clarissa. Bilin ho na kanyang daddy." Sagot naman ito. Nanlumong pumasok si Zack sa kanyang sasakyan. Hindi niya aakalain na ganun pala kahigpit ang tatay nito. I need to do something upang makita si Clarissa. God, there must be a way. Wika niya sa sarili. Paalis na sana si Zack nang makita niyang may isang lalaking palabas ng bahay. Tingin niya ay kasing edad niya lang ito.
Sinundan niya ito ng tingin at nakita niyang papunta ito sa garden. Nasa gilid lang ng bahay ng dalaga. Doon pa niya napansin na nandoon pala si Clarissa. Nakaupo at malayo ang tingin. 2 linggo nang tulala si Clarissa. Nasa kwarto na lang siya namamalagi dahil nais niyang makaiwas sa anak ng dating nobya ng ama. Isa iyon sa labis na ikinalulungkot ni Clarissa. Mula nang mamatay ang kanyang ina, ay dinala na ng kanyang ama ang pamilya ng dati niyang kasintahan. Mula ngayon, dito na sila anak ha, upang sumigla naman itong bahay. Wika ng kanyang ama isang araw na nagpaalam ito sa kanya. Hindi matanggap-tanggap ni Clarissa ang sinapit ng kanyang ina. Kung hindi ka lang sana nagloko, Daddy, hindi sana magagawa iyon ni Mommy. Sa isip-isip ng dalaga. Nasa malalim na pag-iisip ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa doon ang kanyang yaya na may daladalang tray ng pagkain. Oh, ang anak ko. Kawawa ka naman, anak. Sana makapagsalita ka na. Namumuro na ako sa bagong pamilya ng daddy mo. Hindi man lang sila nahiya sa mommy mo. Wala pang 1 taon pero pinalitan na ng daddy mo agad ang mommy mo. Malungkot na wika ng matanda. Hindi niya pinalitan si mommy, yaya. Dahil never naman niyang tinuring na asawa ang mommy. Until now, yang kabit niya pa ang mahal niya. At isinama pa nitong anak ng babae. Mga nais isigaw ni Clarissa, ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Umiyak na lang si Clarissa dahil naaawa na rin siya sa kanyang sarili. Huwag kang umiyak, iha. Kakayanin natin to. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ako papayag na galawin kanila o mawala ka sa bahay na to. Wika ng matanda, sabay yakap sa kanya. Lumipas ang mga araw, ay naging problemado ulit ang kanyang ama. Nag-resign kasi ang family driver nila, kaya kailangan na namang maghanap ng ibang driver para sa anak niya. Ngunit labis naman itong ikinatuwa ni Zach nang malamang naghahanap ng driver ang congressman. Lalo na at driver ito ni Clarissa. Hindi na nag-isip ang binata at nag-apply na siya bilang driver. Ngunit kailangan niyang magpanggap na mahirap upang tanggapin siya at hindi makilala ng congressman. Oh, thanks God! Hindi na ako mahihirapang maghanap pa ng personal driver ng anak ko. Iho, ikaw na rin ang magiging alalay ng anak ko. Kumbaga, personal guard ka na rin niya. Is that okay? Don't worry, titriplihin ko ang sahod mo. Masayang wika ng congressman kay Zach. Thank you po. May dala na rin ako mga gamit. Pwede na po ako mag-start today? Tanong ng lalaki. Of course, Zine. Sige, iakyat mo na ang gamit mo sa taas. Sasamahan ka ng isang katulong namin dito. Magkatabi lang kayo ng kwarto ng anak ko. And, pwede bang kunan mo ang balbas mo? Masyadong mahaba. Baka matakot ang anak ko kung makita ka. Nagmumukha ka kasing kontrabida. Kamot-kamot pa ng congressman ang kanyang ulo. Napangiti naman si Zach sa nalaman. Starting today, Zine muna ang pangalan ko. Sa loob-loob ni Zach. Ngunit sa taas naman ng bahay ay nanunubig ang mga mata ni Clarissa. Dahil sa wakas, may boses nang lumabas sa kanyang bibig. Salamat ho, Panginoon. Binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon. Mangiyak-ngiyak na wika ng dalaga. Agad niyang pinahiran ang kanyang mga luha dahil may namumuo ng plano sa utak ng dalaga. Hindi niya gusto ang pagtira ng kabit ng ama. Kasama pa nito ang mga anak. Duda siya sa mag-ina, kaya gagawa siya ng paraan upang mapaalis ito. Lalo na ang lalaki dahil malakit ito kung makatingin sa kanya. Magpapanggap muna tayo ngayon, Clarissa. Kailangan mailabas natin ang baho ng mag-ina na yan. Mahinang wika ni Clarissa sa sarili.
Masayang namasyal ang dalaga sa hardin ng kanyang ina kinabukasan. Ang anak ko, kay ganda-ganda. Sana ay bumalik ka na sa dati, anak. Untag ng congressman sa dalaga. Malamig lamang itong tiningnan ng dalaga. Hindi niya makakalimutan na ito ang dapat managot sa nangyari sa kanyang ina. Ano ka ba, Han? Ipagdarasal na lang natin. Tinig naman ng dating nobya ng ama ni Clarissa. Doon mas nagalit pa ang dalaga dahil tila tama ang kanyang ina. Pero wala nang pakialam ang babae sa dalawa. Ang nais niya lang ay maalis sa bahay na iyon ang babae dahil bahay pa rin ito ng kanyang yumaong ina. Kitang-kita niya ang pag-irap ng babae sa kanya. Hanggang sa inalalayan na lang siya ng congressman papasok sa loob ng bahay upang kumain ng agahan. Napahinto naman si Clarissa dahil may nakita siyang dalawang lalaki sa hapagkainan. Ay oo nga pala, anak. Si Zine, bago mong driver at personal alalay. Alam kong bored ka na dito sa bahay, kaya nais kong mamasyal ka kasama si Zine. Huwag ka munang mag-drive na mag-isa. Pagpapakilala sa kanya ng ama. Zine, you look good with your new beard. Siya ang anak ko. Bear with her, okay? Hindi pa siya nakakapagsalita. Nagkatitigan lamang ang dalawa. Tila pinapakiramdaman ng isa't isa. Si Zine ang unang nagbitaw at itinuon na sa pagkain ng sarili. I know those eyes. Sa isip-isip ng dalaga. Pero hindi niya nalang pinansin. Balisa naman si Clarissa dahil panay ang tingin sa kanya ng isang manyak na lalaki. Nakikita naman ito ni Zine kaya mabilis niyang sinipa ang paa ng lalaki. Ouch! Sino magawa nun? Galit na wika ng lalaki. Baka hindi mo nakita kasi kung saan-saan ka nakatingin. Malamig na wika ni Zine. Tumawa naman sa isipan si Clarissa. Nagpatuloy na lang sa pagkain ng lahat. Binilisan ni Zine ang pagsubo dahil alam niyang madaling matapos kumain ng mga babae. Ngunit ganun na lamang ang mangha niya dahil maraming kinain ang dalaga. Dahan-dahan lang, iha. Para kang hindi anak ng congressman kung kumain. Tawa ng babae. Pero hindi ito pinansin ni Clarissa at pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Nang matapos na ang pamilyang kumain, ay agad tumayo si Clarissa. Sinundan naman siya ni Zine kaya inis na umalis ang anak ng kabit ng ama. Looks like someone is admiring you. Malamig na wika ni Zine. Natigilan naman si Clarissa dahil kilala niya ang boses nito. Tinitigan ito ng mabuti ng dalaga pero nag-iwas lamang ito ng tingin. Can we go somewhere? Maya-maya ay tanong ng lalaki. Tumango naman si Clarissa dahil ito rin ang nais niya. Naaasiwa siya sa anak ng kabit ng tatay niya. Agad silang pumasok sa sasakyan ng dalaga. Hindi alam ni Zine kung saan niya ito dadalhin, pero wala itong pakialam. Basta, maalis lang ang babae sa bahay na iyon. I don't like your stepbrother, Miss Clarissa. Masyadong malagkit ang tingin niya sa'yo at binabaliwala lang ito ng papa mo. I wonder why. Baka naman nais nilang kayo ang magkatuluyan. Taas kilay ng wika ni Zine. Nanlaki naman ang mga mata ni Clarissa dahil tila nabasa ng lalaking iniisip niya. I will assure you na hindi ka niya mahahawakan kahit hibla man lang ng buhok mo. Malamig na wika ni Zine. What the? Feeling ko si Zack itong katabi ko. Sigaw ng isip ni Clarissa. Pero agad rin niyang itong pinilig dahil imposible iyong mangyari. Ang katabi niyang lalaki ay isang mahirap base na rin sa suot nito. At creepy pang tingnan dahil sa cap at balbas ng lalaki. Staring is bad, Miss Clarissa. Ngiti ng lalaki. Agad naman nag-iwas ng tingin si Clarissa. Napahiya siya dito.
Gabi na nang umuwi si Clarissa at personal driver nito. Hindi na rin siya sumabay sa hapagkainan dahil pagod na siya. Agad siyang pumunta sa kwarto at nilak ang pinto. Pagbuga ni Clarissa ng hangin. Kakapagod rin pala kapag hindi nagsasalita. Masaya siya dahil magaan ang loob niya sa personal driver nila. Pero mailap ito sa kanya. Parang ayaw nitong magtagpo ang kanilang mga mata. Kailangan kong gumawa ng paraan upang mapaalis ang mag-ina dito. Masyado na nilang tinatamasa ang buhay ko. Bahay ito ng mami kaya ako ang masusunod. Wika ni Clarissa na pabalik-balik sa paglalakad. Kinabukasan, nakita ni Clarissa sa may hardin ang babae. Agad niyang isinagawa ang plano. Kailangang mapaamin niya ito sa plano ng madrasta. Nilagay ni Clarissa sa record ang kanyang cellphone at pumunta na sa hardin. Dinalhan na rin niya ito ng juice at tinapay. Oh, hi dear Clarissa. Good to see you improving. Plastic ng ngiti ng babae. Nang walang nakuhang sagot galing kay Clarissa ay nagsalita ito. Alam mo, hindi ko naman talaga mahal ang daddy mo noon. Mahirap kasi siya eh. Kaya nung nag-asawa siya sa mami mong mayaman, sumaya ko. Dahil alam kong yayawan na rin sa wakas ang daddy mo. At sino mag-aakalang magiging congressman siya sa lugar na to? Well, knowing your mom, gagawin ang lahat para sa pera. So sad dahil namatay siya ng maaga. Wika ng babae. Nag-init naman ang mga mata ng dalaga sa narinig. Sinasabi ko na nga ba? Sigaw ng isipan ni Clarissa. Alam mo ba na mahal ko na ang daddy mo ngayon? Oops, correction. Pera niya pala. At malapit ko na ring masagawa ang plano. Plano ng dad mo na pakasalan ako. Pagkatapos nun, itatransfer niya sa akin lahat ng ari-arian ninyo. At gagawin ko rin ang ginawa ko sa dati kong asawa. Oh, alam mo ba na patay na ang asawa ko? Bet hindi mo alam, dear. Poor you. No, kawawa kayo ng ama mo. Tuloy pa ng babae at tumawa ito na parang sinasaniban. Dali-daling tumayo si Clarissa at tumakbo papasok ng bahay. Narinig pa niya ang pagsigaw ng babae na labis niyang ikinabahala. Go on, princess. Magsumbong ka. Walang maniniwala sa'yo. Huling wika ng babae bago siya nakapasok sa loob ng bahay. Agad niyang pinuntahan ang opisina ng daddy niya sa loob ng bahay. Ngunit hindi pa man siya nakaabot doon, ay isang pwersa ng lalaki ang humawak sa kanya. Not so fast, my angel. Nalaki ang mga mata ng dalaga. Nais na niyang sumigaw ngunit pinigilan niya. Nang hahalikan na sana siya ng lalaki, ay bigla itong bumulagta sa sahig. Gotcha, little rat. Malamig na wika ni Zain. Makakarating ang lahat ng to sa congressman. Wika pa ni Zain na nakatingin sa lalaki nakahiga pa rin sa sahig. Agad naman niyakap ni Zain ang babae. Dahil tila naging robot ito na nakatingin sa kanilang dalawa ng lalaki. I'm sorry, sweetheart. Nangako ko sa'yo na hindi ka niya mahahawakan kahit isang hibla lang ng buhok mo. Pero kailangan, upang makuha ng kamera ko ang buong pangyayari. Malambing na wika ni Zain. Napaiyak naman si Clarissa sa narinig. Agad niyang hinawakan sa kamay ang lalaki at pumasok na sila ng opisina. Hey, bakit umiiyak ang anak ko? Tanong kaagad ng congressman pagkakita nito sa kanila. You need to see all of this, boss. Lahad ni Zain sa kanyang camera. Nagtataka man, ay tiningnan pa rin ito ng congressman. Agad itong napakuyom sa kamao dahil sa nakita. Matagal lang may plano ang mag-ina sa inyo ng anak mo, boss. Ngayon ko lang nakuha na ng ebidensya. I'm sorry to say this, pero masama ang kutob ko sa bago mong asawa, congressman. Malamig na wika ni Zain.
Paano nasali ang magiging asawa ko? Galit na tanong ng lalaki. Doon na sumabat si Clarissa. Matagal na, Dad. At may ebidensya rin ako. Wika ng dalaga, sabay lahat ng cellphone niya at pinarinig sa ama ang na-record. Hindi na niya pinansin ang pagtataka ng mga mata nito. Kailan ka pa nakapagsalita, anak? Tanong ng ama ni Clarissa. Bago lang po. Pero hindi ko kaagad sinabi sa inyo dahil tulad ni Zain, naghahanap rin ako ng ebidensya laban sa dalawa. Ngayon, I bet umalis na sila. Kibit balikat na wika ni Clarissa. Napaupo naman ang lalaki sa upuan na nasa likod lang nito. Oh my God! Bakit hindi ko ito nakita lahat? Niloko nila ako. Niloko ako ng taong mahal ko. Nangihinang wika ng congressman. Only mommy loves you, Daddy. Hindi mo lang ito nakita. Mapait na wika ni Clarissa. I'm sorry, Clarissa. Habang buhay ko itong pagsisisihan. Mahinang wika ng ama at agad naman itong niyakap ni Clarissa. I can't hate you longer, Daddy. Ikaw na lang ang naiwan sa akin. I know Mommy is happy na kasi nagising ka na rin sa katotohanan. Wika ni Clarissa na sunod-sunod ang patak ng mga luha. Nasa ganoon silang sitwasyon nang kinuha ni Zan ang kanilang atensyon. Alam kong okay na po kayo. At base sa nakita ko kanina sa labas ng bintana, umalis na po ang mag-ina congressman. May nais rin ho akong sabihin sa inyo. I'm sorry, Miss Clarissa and Congressman. Hindi po ako si Zain. I am Zach Mendoza. Seryosong wika ni Zach. Sabi ko na nga ba kilala kita eh. Your eyes looks familiar to me. Kaya pala mailap ka sa akin ha. Wika ni Clarissa. I'm sorry again, Clarissa. Hindi kasi ako makapasok sa bahay ninyo. Bilin na rin ng daddy mo na bawal kang tumanggap ng bisita. Kaya nang malaman ko naghahanap kayo ng driver, ay tinalikuran ko muna pansamantala ang aking trabaho. I don't know, pero feeling ko mas importante ka kaysa sa mall at sa iba ko pang negosyo. Hindi makatinging wika ni Zach. Oh, I know that face, iho. In love ka sa anak ko. Am I right, Mr. Mendoza? Ngingiti-ngiti ng matanda na ikinapula ng dalaga. Yes, sir. The first time I met her sa school nila, nakuha na niya ang puso ko. Plus doon sa isang insidente sa mall ko. She captured my mind. Na kahit sa pagtulog ko ay hindi ko na siya nakakalimutan. Don't worry po. Magtatapos muna si Clarissa ng pag-aaral bago ko siya pakasalan. Seryosong wika ni Zach. Teka, kasal? Paano mo nalaman na papayag ako? Wala pa nga ako sinabi, Mr. Sungit. Taas kilay na tanong ni Clarissa. I just know, love. Alam kong nais mo ako maging groom someday. Nababasa ko yun sa mga mata mo nung nag-lecture ako sa room ninyo. Kampanting wika ni Zach na ikinatawa ng ama ni Clarissa. Oh my, kainin mo na sana ako lupa. Bulong ni Clarissa sa sarili. Mas tumawa pa ang dalawang lalaki dahil sa pamumula ng mukha ni Clarissa. Pinatapos muna ng pag-aaral si Clarissa, saka siya pinakasalan ni Zach. Masayang-masaya ang kaibigan ni Clarissa na si Romina dahil bukod sa magaling na siya, ikinasal pa siya sa kanyang dream boy. Hindi na rin nagpakita ang mag-ina dahil sa takot. Dahil kilala nila ang congressman, gagawin ito ang lahat maparusahan lang sila. I didn't know na ang lalaking kinaiinisan ko ay nasa tabi ko lang pala. Saan mo naman nakuha mga damit na makuspaw ang kulay? Taas kilay na tanong ni Clarissa sa asawa. Pumunta ako sa ukay-ukay. Maraming magaganda doon kaya nahirapan akong pumili. Masaya rin naman palang maging low profile minsan. Ngiting sagot ni Zach. Niyakap na lang ito ni Clarissa.
I love you. Wika ng babae sa kahinalikan ng mariin ng asawa. I love you too, my dreamy wife. At nais ko rin palang sabihin sa'yo na ako ang nagligtas sa'yo nung aksidente kang tumilapon. Good thing, nasa likod pala ako ninyo. I'm sorry about you, Mom. Wala akong nagawa upang iligtas rin siya. Wala akong ibang iniisip nun kundi ang madala ka sa ospital. Sagot naman ng lalaki na ikinangiti ng babae. No worries about my mom, love. Alam kong masaya na siya ngayon. Thank you for saving me. Baka wala na rin ako ngayon kung hindi mo ako tinulungan. Madamdaming wika ni Clarissa sa asawa. No one can resist your beautiful face, love. Mabuti na lang at ako ang unang nakakita sa'yo. Nagyakapan na lang ang dalawa, saka pa lamang nila napagtanto na everything happens for a reason talaga. Dahil sa dami ba naman ng failed moments nila, sila pa rin na nagsama sa kahuli-hulihang paksa ng eksena. The end. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa susunod na story ulit. Take care everyone. Hanggang sa susunod na story. Bye-bye!